So, good evening everyone and Happy New Year sa inyong lahat. Yan, bagong taon na. So, magbigay lang tayo ng na-observe ko tuwing December kay BTC. Kung papansin nyo, itong mga green, ito yung mga December natin. Nag-start tayo ng December 1, puros December 1 kasi monthly candles yung ginamit natin. Okay. So, kung mapapansin nyo, 1, 2, 3, then pangatlo, dump. 1, 2, 3. Pangatlo, dump. 1, 2. Ito, pandemic. 3. Pero tuloy pa rin yung pump. Then, December. Pang-apat. Yan. Every pang-apat, nagkakaroon ng dump. Observe nyo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Then, 1, 2, 3. Then, next year, baka mag-start yung dump. Possible. Okay. Possible yon. Baka by next year. 2025. Okay. So, ito yung na-observe ko. Tignan nyo, no, yung candles. Umpisa natin dito nung 2010 yata to. Ayan. Year 2010. Ayan. So, tuloy-tuloy yung pump niya. Pullback niya. So, pagdating ng December after pullback, ito. Ayan. Nag-continue siya ulit mag-pump. Okay. Pullback lang yan eh. Then, pump siya ulit. Then, December. Pagpasok ng January, ito lagi yung obserbahan nyo yung sa January. December, medyo ano lang, lilo lang yung part niyan. Tapos pagpasok ng January, ayan. Kapag above pa rin siya dito, 'di ba, yung December candle. Okay? Ito yung candle. Tapos yung close niya, ito yung close ng candle. Kapag yung sumunod na candle diyan, above, okay, nagkaroon ng week pero yung January nag-close above dun sa December, possible yung market niyan pataas. Okay? Tulad nito, ito, another one. Ayan. Kita nyo? January, ito December, tapos ito January. So, nag-breakout siya. Okay, kung mapapansin nyo, ano siya, no? Ito, yan. Kita nyo? Ito yung December candle natin, nag-breakout siya above. So, pag nag-close yung January natin, above dun sa December, tuloy-tuloy yung pump yan. So, next tingnan natin dito sa sunod na candles. Ayan, ito. Pagdating dito, December, pwede kasi laging December yung start ng dump. Okay. Ito, December 2023 at anong year ba to? 2013. Ayan. So, ito tuloy-tuloy yung pump, diba? Ayan. Pagdating ng December, ito, nag-close na siya below dito sa candle na to. So, nagkaroon na ng pullback yan. Ayan. For 1 year, dump. Simula December hanggang January yan. December ulit. From December hanggang next year December. Then after nun, ito 1 year. Ito isang buwan, 1 month ng January. Yung pinaka final dump. Then nag-consolidate yan for 11 months or 10 months. For 10 months. Then after niya mag-breakout, ayan, breakout to. Ayan. Ito yung candle natin ng monthly. Tingnan mo yung sunod. Pagpasok ng December, 'di ba? Nasa taas na siya. Ang sumunod niyan, pump, 'di ba? Kita niyo. Talan. Then pagdating dito ulit, the next year, ito 2016, ayan, January, December, January, breakout to. So it means itong part na to, may pattern yan dyan. Then, ito nag-breakout siya. December, then January, pataas ulit yan. The next year. So, tinan nyo, no, yung process nyo, yung format. Pagdating dito, ng 2017, ayan, January 2017, dyan na ulit nag-start yung dump. Okay, dump. Parang may pattern siyang ginagawa eh. Every year. For 3 years siya nagpa-pump. Then, after nun, 1 year dump. Yung ginagawa niya. Na-observe ko lang ng ano dito.
kay Bitcoin. Then after nyan, pump ulit. Yan yun, no, yung monthly. Importante yung mga monthly candles natin. No? Then ito, pandemic kasi ito eh. Karoon ng pandemic. Nag-pullback siya for 1 month. Okay, isang buwan. Almost 2 months lang din. O 2 months. Ito, 1 month. Second month. Then yung pang third month, ayan, no? Nag-recover din kaagad siya. Ang bilis lang. Ang bilis lang. Sinalo yan dito ng mga whale. Ayan, no? Kabang dyan. Kasi nga alam nila yung setup. Every 3 years, tuloy-tuloy yung pump. Ito pagdating dito, December, no? December din to, 2019, 2020. Pero dito, tuloy pa rin yung pump niya. Continuation. Then dito, hindi na siya masyado nag-pump itong taon. Nag-distribute na siya dito. Okay, mapapasin nyo distribution na to dito. For 1 year naman. Okay, for 1 year yung distribution. Yan, ma-observe natin. Dito for 1 year, consolidation nung 2014. Then pagdating dito sa 2016, ang year ba yan? 20 year ba to? 2021 pala, nag-distribute na sila. Siguro may mga nagbenta yan dyan. Then after nyon, dito, nagkaroon ng bull plug yan dyan eh. Alam ko, nag-update tayo nyan dyan. Nagbigay tayo ng update nun. At pinabay ko kayo rito sa part na to kasi nakita natin bull plug to rito. Bullish divergence pala, bull plug. Bullish divergence. Then tinan nyo, nag-breakout yung monthly. Okay, tinan nyo no. Pagdating ng December, pagpasok ng January, nag-breakout yung candle. Tinan mo yung tuloy-tuloy ulit pump. Dire-diretso. So ngayon, ito yung medyo critical time, no? Dito sa ating part. So ibig sabihin pangatlong candle. Pangatlong pangatlong taon, 1 year, 2 years, pang third year. Pasok na tayo sa third year na na taon. So 2025 possible bull market pa rin itong this coming 2025. So depende sa gagawin na setup ni BTC. Okay. So makita nyo to, dyan, pakita ko sa inyo to dito, no. Yung candle kasi na nabobo dito na tong December, adjust ko lang, no. Medyo siya, alanganin to, nagre-reject tong si BTC. Okay, tinan nyo, yata yan eh, bearish candle yan eh, itong part na to. Yan. So kung yung January, ito yung ito yung obserbahan niyo. Kung ang January natin ay mag-close below, okay, yung candle so close below, kung sakali mag-close tayo ng 95 to 96 or 97,000 US dollars si BTC, ilang araw na lang, by Tuesday, 29 na ngayon 30-31. Okay, so pag ito nag-close below, okay, so baguhin natin yung kulay para at least mas mas ma-appreciate natin at maunawa natin. Yan. Pag ito, ganito yung close natin ng monthly, kapag ganyan tapos yung sumunod na candle natin by January, ganito. Potentially, magkakaroon tayo ng pullback. Pullback lang yan. Okay? And then, in the next year, pagpasok niyan dito, okay, pump ulit yan. Okay, hanggang December 2025. Yan. So, after siguro na mag-pullback dito, kung sakali lang kung ganito yung mangyari. Okay? Pero kung ganito yung scenario, okay, kung ganito yung scenario naman na mangyari, green. Okay, gawin natin green. Kapag yung January ay nag-breakout dito above, okay, tuloy yung pump niyan ni BTC hanggang December 2025. Okay, tuloy-tuloy yun. Okay. Tuloy-tuloy yan. So, tingnan natin yung mga continuation. Ito kasi ito yan. May pangatlong candle to, no? Yan. Yan. Sa pangatlong year pala. Ito second year kasi nagkaroon ng ng pullback. Wala namang pandemic. So, potentially, baka ganito yung mangyari niyan. Ito, yan. So, for example, ito possible ito yung December na nangyayari ngayon. Parang ganyan yung scenario na nangyayari. Okay, then baka by January yung ganito yung sumunod. So ganito yung setup na kailangan nating hanapin pagpasok next year. Okay, by January. So January yung kailangan nating obserbahan, January candle. Okay, yung susunod na candle. So ayun yung magde-determine para sa next year na
market natin. Okay? Para dito katulad nito, ayan. So ganito yung aabangan natin kung sakali, okay? Adjust ko lang to, no, yung ano. Ganito yung kailangan nating abangan, itong dalawang candle na to kapag bearish, okay? Ganito yung aabangan natin dito by the next month. Kung bearish yung pattern natin, ito yung option number 1 sa bearish, okay? Kung ganyan yung mangyari dito, susunod na buwan, February, March, April, May, June, July, August, magdadump siya. Or, pullback lang. Ayan. So, mga ilang buwan lang yung pwede siyang mag-pullback. Okay. So, pullback. So, mabilis lang yung pullback. Siguro mga 1, 2, 3. Mga 3 months siguro yung pullback. So, based on observation natin, ito pa lang yung nangyaring pullback. After nung January, ayan. Okay, kasi nagkaroon ng pandemic. So, 3 months yan. Tinan nyo yung candle. 1, 2, 3. Pullback. Yung 3 months. Then, 4 months, diretso. So, as of now, yung pa lang yung nakikita natin, no, na same scenario dito sa ating ano. So, kung ganun yung mangyari diyan, ganito, okay, kung ganito yung mangyari, potentially pullback ng 3 months dito sa part na yan, 1, 2, 3, then diretso ulit paakyat. Okay? And then, kung ganito naman yung mangyari, na bullish, okay, ganito yung isang aabangan ninyo. Okay, for example, ito yung December natin. For example lang, no, para at least maano natin, ma-visualize. Kung ganito naman yung mangyari, ito, ganyang candle, kunyari ito yung December 2024, then pagpasok ng January 2025, ganitong candle, kulay white or green, okay, nag-close, to the moon yan. Kahit sumunod na February na candle is mag-dump, to the moon pa rin yun. Pullback lang yun. Hanggang December yun next year, 2025. So, ngayon, ang i-monitor natin, yung close nitong candle at yung January candle. Okay? So, ayun yung kailangan nating i-monitor. Ito, at yung susunod na candle dito sa monthly natin. Importante yun, yung monthly candle natin. Okay? So, ma-identify kaagad natin kung magdadump siya, okay, or magko-continue pa pataas. Okay? So, pero sana pagpasok ng January, no, ganito yung makita natin. Yung close candle. Sana ganito yung makita nating setup pagpasok ng January. So, importante yung January na month. Okay, importante 'yon. So, siguro kung piling ko na pipredict ng ano yung Pi Network developer na si Dr. Nicolas eh. Kasi yung open minute niya ay next year around January, okay, January or February, March. So, ito yung ideal na ano niya. So, open network yung ating yung Pi network. So, first quarter yan. So, ibig sabihin, kung ayan yung open network, so meron pang 1 year para mag-pump yung market. Okay? So, tingnan natin kung same pa rin yung setup na ginagawa niya. Ulitin natin 1, 2, 3, pump. Then, pang-apat na year, magda-dump. Then 1, 2, 3, pang-apat na year, dump. Then 1, 2, 3, pang-apat na year, dump. 1, 2, 3. Okay, yung pangatlo hindi pa tapos. Okay, magi-start pa lang. Then yung pang-apat, dump. So tingnan natin kung same setup pa rin yung gagawin ni Bitcoin dito sa mga nagdaang years sa kanya. So yun lang. So abangan natin, ulitin natin abangan natin yung susunod na month na candle, okay, ng January. Ayun yung pinaka-importante. Okay, so long term yung ating overview dito kay Bitcoin. Okay, so kung scalp, ibang usapan na yun. Kung scalp, so ibang strategy yun. So pero mas maganda kung long term, kasi yung market maganda talaga kapag long term yung ating Okay, so good luck sa inyo and God bless.